Hello guys and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, and notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga videos. Especially, ito nga, nagbalik tayo dito sa recording kasi syempre alam niyo naman pag ride or die, di ba? So, for tonight or for today, kung nasan man kayo panig ng mundo ngayon, o di ba bululing bata naman tayo ngayon. Ayan. Magre-react tayo ngayon ng first and second episode ng season 2 ng Quarantines the series. So, yun nga guys. So, syempre, manonood tayo straight from USPH TV. So, kung hindi pa po kayo nakabili ng ticket, just go to upstream.ph. Ito, nakikita nyo dito. And buy and view yung Quarantines season 2 episodes. Ayan. So, simulan na natin. Di ba, bilis ko lang mag-intro. 'Di ba hindi ako nasanay na ganito eh. Kasi nasanay ako pagkasama ko si Mami Ray, 15 minutes na intro, alam niyo yarn. So sisimulan na natin, pakita na natin. Shh. 'Di ba? Simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react ng episode 1. Pero guys, with permission ha, naka-background music to. So ibig sabihin nun, maririnig nyo background music all throughout this first episode and second episode later on. And simulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. There you go. Sige na, magpahinga ka na dito, ako na bahala. Okay, so ngayon ko lang siya na-realize na commercial pala to. By the way guys, again, Bakit kaya kung hindi na lang ako mag-business i-mute ko muna to. Kung hindi nyo pa nga po napapanood yung season 1, panoorin nyo po yung season 1 kasi natapos ko siya nang hindi ako nagre-react. So, yun lang. Pero in fairness, nakapag-react ako ng official trailer with Marenzel. So, panoorin nyo yung kay Marenzel na doon sa kanyang YouTube channel, diba? So, habang nakikita nyo ngayon dito yung commercial, ito nga muna. Alam nyo ba na nakapanayam na namin ang cast ng Quarantines? Naku, panoorin nyo yan sa Besh Online YouTube channel. Sa Besh Online Reactors YouTube channel. Diba? Ayan. So, habang commercial pa dito, aham-ahom, medyo, pala to, mahaba-habang commercial. So, ito nga. So, syempre, na-miss natin ang tambalang Judah Rocky. Pero may nadagdag na character. I think 2 character yun, di ba? Bukod kay Beshi. Di ba? So, yung role ni Carissa at role nung isa pa, di ba? Yun yung tinitingnan din natin dito sa Quarantines. I think tapos na ata to. Sana tapos na siya. Hindi pa pala. Kinabahan ako. Ito na ba? Ito na ba? Ito na ba? Ito na ba? Ayan, ito na. Sana ito na yon. Ay. Let's do this! Nabudol tayo doon. Mga friend, nabudol tayo doon. Hindi ko naman in-expect. Pero nga, sabi nga, yung pagpasok kasi dito ni Carissa sa bagong series, sa Quarantine Season 2, is adding up the flavor itself. Alam niyo yun, parang alam niyo yun guys, itong bagong flavor ng pagpasok nga din Carissa dito, si Che, ayun, so diba? Ano ba yun? Kailangan ko talaga magsulat. So, ito nga guys, ang aking starter pack din. Para sa kalaman nyo lahat, I have index card and I have ball pen. So, I think magsisimula na. Okay. Engage, click on objects in the view. Bonus content. Okay. So, behind the quarantines. Sandali. Okay. So, I think ito na. Formal na talaga siya magsisimula. So, ito na nga ulit. So, magka-countdown na ulit tayo in 3, 2, 1. Ito na talaga guys. Ganda ng set. Pero aminin nyo guys, hindi lang ako ang nakamiss. Na-miss nyo rin lahat yan. Diba? Huwag nyo sabihin. Ako sinasabi ko sa inyo, palo kayo sa puwet bukas sa akin. Char. Ang ganda ng sound in fair. Let's groove, Char. Sumama ka na lang kaya sa amin. Ay, Sigurado ka? Pwede ba? ito na ba talaga? Sigurado ka na rin ba? Okay. Sa akin. Sasama ako kahit saan mo gustong pumunta.
Wala ka na kinakatakot ngayon? Wala. Ito na ang dulo. Tignan natin to. Dating walang hanggan. Nagkaroon ng Ginagawa mo. katapusan. Pero in fairness ha, nakakamiss talaga tong Judah Rocky tandem ng Quarantine. At ang ganda ng OST, itong background music na naririnig ko at the moment, straight from them. Kaya guys, kayo bumili kayo sa Upstream ha, para mapanood nyo yung first episode at saka second episode. Ay, ang ganda. Ginagawa ko talaga. Sayaw lang ako ng sayaw dito all throughout, panigurado. In fairness, no, si Beshi, na-miss ko rin si Beshi. Siya yung medyo maril tokata dito. Ay, si LJ Alapag. Oh wow, excited ako dun sa kanyang character ha. Eh syempre, Direk Pancho. Na-miss ko rin si Direk Pancho. Ayun na, yun na, yun. It's Ner? Okay, it's Ner. Ay, Shala, umuulan. Ano to, coming in out of the rain, girl? Ah, so, nag-move in sila? Oh, Judah, ang lino ng usapan natin ha. Opo, 2.5. 2.5 monthly kasi yung kwarto mo yung may aircon. Ay, social. Third of the month ang bayad ha. Yung kuryente at tubig, pagdating ng mga bill, bahala na kayo maghati. Naku, siguraduhin yung on time kayo magbabayad ha, kasi ayoko magbukang bodolera. Alam mo, normal yan. Normal talaga yan. Yung mga payment na yan sa mga sa mga dorm or boarding house. Naman pala. Backstabber ka, girl. Kakarenovate ko lang ng bahay ha, kaya ingatan nyo. Pag may nasira, void ang deposit. Saka tandaan nyo ha, kung lalabas ka, dapat lagi kang naka-face mask at face shield. Ako, mag-alcohol ka lagi ng kamay mo ha. Tapos pag uwi, Napaka-protective naman. maligo ka agad bago ka mag-upo. Ate girl. Ang hirap itong sitwasyon natin lahat ngayon. Oo nga po eh. Ah, saka ba ako nagbiro? Ako, pangalawang taon na natin to, ganito pa rin. Pagod na yung mga health workers natin. Pero nasang plano? Ay, Panindigan na lang yung hugas kamay? diba? Nakakakulubot yung kakahugas ng kamay. Depende kung siya hinugasan. Char! Alagaan mo yung sarili mo. Dahil natin hindi na lang ikaw nakatira dito. Opo, salamat po. Pero in fairness with this scene ha, oo. Alam mo yun guys, kahit ang daming ebas ni ate mong girl, alam niyo yun, parang, teka lang naman, sabihin naman natin that this scene was before alert level 2. Diba? So, ang daming ebas ni ate mong girl, pero in fairness ha, medyo may pagka-backstabber ng konti. May pagka-backstabber siya ng konti doon, so yung nakakainis siya doon. So, tuloy na natin. Maligaya. Ay, favorite ko yung shirt na yun ha. Bet ko yung shirt ni Judah dito. Ay. Na-miss niya. Aminin man niya hindi. Na-miss niya talaga. Talk about blast from the past. Ay. Blast from the past. Big word. Ay. Andiyan na naman yung mukhang oo. Woo! Yung mga nakikita hindi natin dapat makita, char. Ay! Kita ko na naman siya. Uy, it's been a while. This is Rocky. I'm not picking someone up at the bar.
I remember that couch. I always remember that couch from season Hindi na 1. pala kita mahanap. Tanga, alam mo, dito siya nakatira eh. Gusto ko yun. Tanga, malamang. Bet ko yorn. Rocky, ay... Ay? Ay, pag-ibig, day. Oo, iba yarn. Usually so sure what I'm going to say. Pero yun nga, hindi. In reality naman, namimiss din naman niya si Rocky, di ba? Aminin man natin yan at hindi. O ano, Besh? Kamusta? Nakita na ba ka ni Papa Rocky? Not Si yet. Beshi Hindi pa talaga, ako na-miss ko umuwi si from Beshi. Ano ba yan? Akala ko pa naman nakapag-Versace on the fair boom boom problem Ah? condition na kayo. Robin Omern? Do you think I'm doing the right thing? Bet ko yung line na yon. Besh, sinabi naman natin ni Papa Rocky kung bakit siya aalis, di ba? Kasi may trabaho na siya ulit. O, anong gusto mo? Everyday siyang uwi sa bahay ni Loli? O, paano naman yung matanda? Ah, Lalo na't ayaw magpabaksin ng lola mo. Eh, takot nga raw siya maging zombie. Okay, boomer. O, di ba? Nag-alala naman Big si Papa word. Rocky sa safety ni Loli. So, you're saying it's my fault? Hoy, hindi kita masisisi sa pagiging clingy mo, ha? Alam naman natin na first three love mo nga naman talaga yan si Papa Rocky. nga naman. Then again, minsan may pag-oy ka rin kung makareact. Fine. Maybe I did overreact a little. A little? A little? Mukha mo chicken little. Wow. Okay, Chicken a little. lot. I overreacted a lot. Happy? 最好的朋友，我检测，哎离开，崔姐姐，他的形象， Naging Chinese ka, girl. 冲。 Girl. Oh, di ba hindi mo naintindihan? Tatanslay ko sa'yo, ha? Besh, tama naman na siguro yung honeymoon phase sa bahay ni Loli, no? Saka, pinasok ni Papa Rocky yung buhay mo nang walang eme-eme, no? Baka it's your turn naman to face reality with him. Again, compromise, compromise, compromise. Try telling him that. O, sige na nga, sisi kong inlababang gabi ka sa mukha. May ganap ako, my dear. Update mo ako. Bye. Bye. In fair with their convo, ha? Oo. Convong mariril to ka talaga. Kasi syempre, di ba? Kung mabe-base nyo yung season 1, i-connect nyo dyan sa season 2. Ako aminin ko naman nalimutan ko yung season 1 eh. Malilimutin nga kasi tayo. Ay! Oh my gosh! I remember that scene. I don't know what episode it is. It is as same as season 1. Ay nako, nag-assume siyang si Rocky Yorn. Oo. Sure ka bang si Rocky Yorn? Ay! Shit! Judah! Ay! Ano ba dito? Oh my God! I just wanted to talk. Teka. Dumiretso ka ba dito galing kila Loli? Nagpasob ka na ba? Hindi sa inaano kita, ha? Kahit turok na ako, di ko talaga ako nagkasakit. Teka lang! Hindi naman ako lumalabas kila Lois na MSK. Saka Si Rocky! I'm just waiting for the results. Okay. Sige. Si Rocky. Si Judah pala, sorry. Di ba mag-base muna ako? Pero aminin mo, nakita mo yung kanyang Jingle Bell, friend. Oh. Miss kita. Oh! Ay! Shit, gatso. Hindi mo alam kung gaano kita gustong yakapin ngayon. Yakapin yun na alert level 2 naman eh. Judah. Kailangan ko lang talaga ng trabaho ko. Simula kasi nung business si Papa. Ako talaga yung makasama ng pamilya ko. Ako naman, naiintindihan mo yun. Ang akin lang naman,
kinaya naman natin nung nag-freelance ka, di ba? Saka, Kaya lang marami namang kasi, online jobs dyan na pwede mo subukan na without having to leave. it depends upon the person kasi kung destined talaga sa kanya to eh, di ba? May pasiguraduhan na may mapakain ako sa pamilya ko. That's right. Kasi, 'di ba? Kaya nga naghahanap nga ng trabaho ang maraming tao para may pera sila, 'di ba? Para may pagkakitaan talaga sila. And to be exact ha, to be honest with you guys, talagang kaya sila kaya sila nakakapaghanap ng trabaho, ng stable job kasi mas magiging stable din yung kanilang financial, 'di ba? Yung parang makakaahon talaga sila from financial problem na kanila talagang kinakaharap, 'di ba? Pero ito na nga, grabe naman. O, tuloy na natin. Kasi napapaisip na ako na parang ang bilis ng mga nangyari sa akin. Pero na-miss din naman ni Sa bahay ni Rocky. Loli. Parang naramdaman ko na sobrang magkaiba yung mundo natin. But that doesn't mean that we love each other endless, di ba? Saka, if money yung concern, nandito naman ako para tumulong. Ni Loli. Hindi naman ayuda yung kailangan ko sa inyo. Saka hindi naman yung dahilan kung bakit kita minahal. Ba't mo nga ba ako minahal? Ah! Ito parang baliw. Ika, sagutin mo na. Excited ako malaman yan. Minahal kita kasi mahal mo kung sino ako. Oh. Rocky, sorry I never really wanted to hurt your feelings. Oh. Ano na yun? Pero sana, intindihan mo na yung pamilya ko talaga yung maging top priority ko. Oo naman. As always naman. I understand. Promise. And for once in my life, I think I'm willing to accept second place. Oo naman. Totoo yun. Sigurado ka bang wala na tayong dapat pag-usapan? Wala na yun. You were really upset about that. Ayoko naman na magsimula tayo ng hindi Joe. natin... Marami pa namang oras para pag-usapan yan. Eh di bang, enjoy na lang muna natin yung moment natin ngayon. Oo nga, enjoy nyo yan. Baka may gawin kayo. Char! Baka may mga bagay kayong gagawin na hindi dapat namin makita, di ba? Char. Ano ba yung result? Negative! Oh, ang ganda na... Ay! Ay! Muntik na ha. Gustong-gusto ni Judah na kitang-kita. Kitang-kita mga friend. Pero it's always a good thing na nagne-negative sa mga swab testing Always remember. Loli, Rocky and I talk na. We're okay. May Juju and Roro. Yee! Uuwi na ba kayo niyan? Miss ko na kayo. Oh. Dito na muna siguro kami for now, Loli. May point naman talaga si Rocky. It's for your own good. Bleh. Ang cute. I love you, Loli. Che! Yuck! Don't say bad words, Loli. Char lang. I love you too, Apo. I miss Loli. Besh, ilang oras nakakalipas walang paramdam? Siguro naman nakauwi na si Papa Rocky nito, di ba? Ano? Nag-usap na ba kayo? Anong chika? Kung okay naman na kami, pinag-usapan namin yung nangyari and we both love. And more importantly, nag-sorry ako for making him feel bad.
Oh my God. It's better to say sorry din. Ikaw na sorry? I'm so proud of you. Grabe, my baby is now a lady. Ah? OA mo bakla ha. Pero naman ako mag-admit pag mali ako. Love it. Ikaw rin naman kasi. May pagka-selfish ka naman talaga. But ayan, the first step to recovery is acceptance. Nana. Eh yung ano, pag-uusap niyo na ba? Duda. Duda. Sige, Besh ha. I have to go. Puro dyan. Okay. Tinatawag na siya. May fairness that, ay. Huwag ka buka, friend. Eh, wala lang. Tagal na kasi hindi nakita eh. Ano ba? Ay, nuna mo. Konting baby time naman. Ay! Ay! Baby time ko dyan. Uy! Dahil pa yung nakasikaso sa kwarto eh. Grabe. Pagod na pagod ako sa trabaho. Tapos ganyan ka pa. O tapos, Sige mo naman ako. sige na nga. Ang cute dito ni Rocky, ha? Oo, ang cute niya maglambing this time. Ano yung baby time mo? Uy. Dito. Yan. I remember also that scene. Guys, ito yung sa season 1. Itong ganito mo ako nilandi nun eh. Uy, ito yung una ng landi mo. Ayaw pa sabihin kayo pareho ang lumandi. Oo, ang lalandi nyo talaga. Sana all. Sa dami ng World Health Organization guidelines, dumagdag pa yung mga rules niya. Diyos ko, para din tayo naka-quarantine. Kahit nga nasa bahay tayo, may 10 PM curfew. Bawal pa uminom. Ang pwede lang daw inumin yung wine. Kasi good for the heart. Ay, talaga Bawal ba? na tayo magsama Sa tayo sa bagay. kwarto eh. Chaperon talaga ah. Mas malala pa doon. Nung kailangan daw may space sa gitna. Ano nga yung lagi yung sinasabi doon? Save room for the Holy Spirit. Ay, amen. Aki, alam mo, I'm just really glad na kahit may work ka na, masasolo pa rin kita. Ay. What? Ayun, ay. Panira naman eh. Bakit nandito yung rich kid na yung desero? Panira naman eh. Bulas nga pala. Baka kasi di mo ako kilala dahil hindi kayo nagsusunod ng tropa mo sa kwarto. Housemate mo rin ako noon. Umuwi lang ako ng March nung bumutok ng COVID. Kulas naman eh. Siya? Ay, Uy, hi! Siya nga pala. ay, namiss ko yun. Oh my gosh. Cut na natin dyan, oo. Kasi maya-maya lang alam niyo naman. Ayun na nga, so, commentary tayo ng mabilisan na kasi may episode 2 pa tayong hahalungkatin. Alam niyo naman yan mga friend, no? Ito nga, so syempre, pag-usapan natin yung sinasabi kanina na top priority. Aminin man natin at hindi, family is always our top priority. Bakit? Kasi sa kanila tayo laging bumabalik eh, 'di ba? Aminin man natin yan at hindi. Pero laging pinapaalala sa atin at pinaalala dito sa atin sa episode 1 na talagang ang pamilya ang top priority. Aminin man yan at hindi. Pangalawa, na top priority mo, jowa mo talaga. At kaibigan ha, tandaan yun ang second top priority. Kaya ganun lang talaga. Pero, di ba sabi kanina, it's better to say sorry, which is true. Kasi yun ang kailangan, acceptance eh. Kailangan lagi mong tatanggapin yung pagkakamali. Kasi dyan lalabas yung pride or something na tinatawag natin. And also, in fairness ha, mas lumambing ang Rocky dito. Oo, mas naging malambing ang Rocky dito. Let's admit it in this way. Mas lalong
mas lalo akong kinilig dito kay Rocky kasi compare ng first episodes ng season 1, Rocky is parang bato talaga, bato ang puso niya. Maalala natin yan, parang ganun ang mga scenario nung season 1. Kasi syempre sabi ko nga sa inyo, di ba nakalimutan ko na. So, ito naman pagpasok ni Kulas, talagang dito na ako nainis. Alam niyo kung bakit? Pahalik na eh. Gusto niyo ba panoorin ulit natin yung part na yon? No? Pahalik na eh. Papahalik kita sa santo, hayop ka eh. Ginigigil mo ako, Kulas ka eh. Oo. Pero yun nga, isa pati sa napansin ko, ang dami ring ebas ni ate mong girl ha, dun sa rent, tama ba? Sa usapang bayaran, o sa usapang bayarin, 'di ba? Ay nako, ito talaga yung sinasabi ko, guys. Dali, balik nga natin 'yon, oo. Kaysa ako'y magalit. Ayan, o 'di ba, o. O tingnan nyo. Pumasok si Kulas eh. Nakakainis eh. Pahalik na. Ganun na eh. Gigil ako eh. Oo. Pero yun nga. Again, ang pinaka natutunan ko talaga dito sa episode 1, to be fair and to be honest, is family is always the top priority, and also it's better to say sorry, and it's better also to accept kung ano man yung naging pagkakamali ng isang tao, di ba? So, eto na nga guys. So, diretso na tayo sa episode 2 na sisimulan na ulit natin. Iangat na ulit natin. Ayan, agad-agad. Simulan na natin in 3, 2, and 1. There you go. Makabili kayo. Ay, ito na. O, Juda, ang linaw ng usapan natin, ha? Opo, 2.5. 2.5 monthly kasi yung kwarto mo yung may aircon. Malinaw pa sa sikat ng araw, te. Do you think I'm Kung doing ano, the right Jer? thing by going after Rocky? Besh, sinabi naman na sa'yo ni Papa Rocky kung bakit siya aalis, di ba? Kasi may trabaho na siya ulit. O, anong gusto mo? Everyday siyang uwi sa bahay ni Loli? O, paano naman yung matanda? Tama naman na siguro yung honeymoon phase sa bahay ni Loli, no? Saka, pinasok ni Papa Rocky yung buhay mo nang walang eme-eme, no? Baka it's your turn naman to face reality with him. Again, compromise. Try telling him that. Judah? Ay. Anong ginagawa mo dito? So, syempre, nasilip din ni Judah yung Jingle Bell. Diba? Pagtira natin sa bahay ni Loli, parang naramdaman ko na sobrang magkaiba yung mundo natin. But that doesn't mean that we love each other endless, diba? Sorry I never really wanted to hurt your feelings. Okay na yun. Pero sana, intindihan mo na yung pamilya ko talaga yung maging top priority ko. Hindi ko na mababago yun. I understand. Promise. And for once in my life, I think I'm willing to accept second place. Okay na rin na ata na umalis na kina Loli. Sa dami ng World Health Organization guidelines, dumagdag pa yung mga rules niya. Diyos ko, para din tayo naka-quarantine dun. Kahit nga nasa bahay tayo, diba? May 10 p.m. curfew. Bawal pa uminom. Ang pwede lang daw inumin yung wine. It's good for the heart. Yung bawal nga tayo magsama sa isang kwarto eh. Chaperon talaga. Mas malala pa doon. Kung kailangan daw miski sa gitna. Ano nga yung lagi yung sinasabi doon? Save room for the Holy Spirit. Akin. Alam mo? Pero may napansin ako, akin ang term, o kanilang term of endearment ha. Shala ha. Sana all. Ayan, yung naudlot na casing tsuktsakan nurse. Uy, tol. Bakit nandito yung rich kid na yung disero? Pre, Kulas nga pala. Baka kasi di mo ako nila dahil lagi kayo nagsusunod ng tropa mo sa kwarto. Housemate mo rin ako noon. Siya.
Siya nga pala. O, diba? Ito yung literal na blast from the past. Sila yung mga blast from the past. Diba? Okay. Ito na talaga. Gumano na ako eh. Ito na. Episode 2. Ay! So much for thinking masosolo kita. A population of over 109 million, tapos siya pa talaga makakasama natin. Hindi pa ako umuwi dito, hindi ko pa malalaman. What the fuck? Oh my gosh! Ay! Oh my gosh! Excuse me? Wait, excuse me? I should... My gosh! Langya ka, che! Ay! Ay! Oh my gosh! Huwag mo sabing huhubaran mo si Che, ha? Oh my gosh, Che! Ano to? Ay! Oh my God! Hala! Teka! Che! Oh my God, Che! Oh! Che! Oh my gosh, Che! Ay! Oh! Apay! Anya kiidi! Ay, yes, oo. Ay, talaga. Girl, karga? Karga ka, girl? Ano ka, sanggol? Okay, ninam ka ng taon? Hoy! Ay, hindi ko alam what will come. Ay, naku, sinasabi ko, hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, pero dito sa Woo! Wala akong masabi. Grabe, o tuloy natin. Ay! Namatay lang ilaw sa unit. Ay. Ah! Nangyari doon. Woo! Oh my gosh! Guys, it's just an imagination.
Ang lala! Ang lala! First few minutes pa lang yan, ha? 10 minutes pa lang dito sa monitor ko. First 7 minutes yun, ha? Grabe. Parang pinsan napahiya ako ng konti doon sa reaction na nakita nyo sa akin, ha? Oo, grabe. Grabe ka talaga. Si Che talaga. Hindi, problema din naman to kay Judah. Nag-i-imagine ka agad, eh. Pero, well, basta masasabi ko lang, ang lala na nangyari sa akin talaga for today. And akala ko totoo yung nangyaring yun. Woo! Tuloy na natin mga kaibigan, mga katoto, mga kamarites at katolits. Go! Biglang nagkaroon. Ba't ganun yung tawa? Ba't ganun yung tawa? Bakit ganun yung tawa ni Kulas? Ulitin ko nga yung tawa ni Kulas. Ayan. Ganun yung tawa ni Kulas? Biglang nagkaroon. Na good vibes ako bigla. Kaya nagsisimula yun eh. Hindi pa cute, unti ka pa sa balikat. So the next thing you know, maghulong-gulong na sila sa sala. Oh God. Selos yarn? Para kay Judah. Besh, can you calm down? Hinga. Gusto ko yun. Ulit. Na from the top, make a drop. Besh, I had everything all planned out in my head. Akala ko pag dalawa na kami ni Rocky, we will have more time to properly get to know each other even better. So may balak ko palang ibalik yung pagiging you and me against the world drama nyo noon. Ay. Well, sa bagay, sa pag-struggle nyo sa sarili mo, sabi nyo naman na love conquers all. Minahal ka man ng family mo, siya rin naman, minahal ka ng family mo. And most especially, nalagpasan nyo ang pagsalaki ng foreigner, aka Papa Glenn, to the native land, aka Hindi ko lang alam kung paano nga namin gagawin yun since may mga bagong nakatira dito sa bahay. Yung isa, dati nating housemate. Ay, may nagbabalik. Wait, hulaan ko. Ito ba yung mukhang hindi naliligo ng may basket? Ay, hindi. O kaya yung tatuan na guy na may dreads na mukhang member ng reggae cover band? Si Kulas, yung JJ guy. Yak ha, pero dead na. Ang tanging makakalaban lang naman niya is si Mark Zuckerberg sa kakashare niya ng fake news, no? Ay, he's not who I'm worried about. Ay, sino? Si Baskil, si Rasta Guy. Si Che. Oh God! Diba? Hindi na para mapapalik. Hindi po picture too. diba? Julian Santos and Wabby de Guzman in. Muling ibalik ang tamis na pag-ibig. Ay, shala. Hindi ka nakakatuwa. Shala naman si girl. Bish, what should I do? Alam mo, girl, alam mo, friend, alam mo, Judah, you're overthinking. Diyos ko, hindi. Kung ito man, ito lang. Aminin natin magkarelasyon sila. Dati. Di ba? Pwede naman na hindi na ulit mangyari ang nangyari na nakaraan eh. Di ba? So, kung nangyari yung nangyari nung nakaraan, so, sabihin nung nangyari rin yung tsaktsakan nung nakaraan, syempre hindi. Depende yan sa kwento nila, no? Kayo naman. Tuloy na nga natin. Besh, alam mo, to be honest with you, wala. Nakasabting bahala. Kung alam mo naman sa sarili mo na okay yun yung paparami. Oo. Past is past. Exactly. And remember, nasa iyo na kaya ang chronomist also being Tuesday. Past I is hope you're past right. talaga. I hope you're right. Alam mo, hindi ka nililibre dati, no? Hoy! Ano sinasabi mo dyan? Ako nagbabayad ng fishbowl natin, ng buko juice lahat. Ha? Ito, bro, ako naman nagbabayad. Bakit buko juice, Char? Tao mo kasi. Grabe siya. Fishball lang, di mo pa mabayaran. Hindi ako buraot. Ako yung buraot. Pati nga comic, iniwan mo, napanis tuloy. Yeah. Mabalik yan, nung inanakaw pa ng isa natin kaba. Uy! Ano pinag-uusapan niyo? Masaya niyo kasi. Ako kasing si Che eh. Kinikwento yung kagaguhan nila ni Rocky noon. Ay, Talaga? Ano ba? Kasi
Ganito yun. Ay, magkukwento. Dugit mo naman, Tams. Tams. Sabi namin ni Rocky. Talaga? Tams is their term of endearment, in fairness. Pero yun nga, katulad nga nung sinabi kanina, past is past. Pero kasi bakit napakasiloso naman, friend. Pero mabalik tayo doon sa Tams. Talaga ba, Che? Tuloy natin. What does that even mean? Badoy, no? Baduy girl. Baduy mo naman. Baduy girl. Juda, nagmamahal ka kay Rocky, alalahanin mo yan, girl. Ay! Kumain ng dinner, di ba? Ayusin mo na yung gamit nyo, ha? Tapos kain na tayo. Okay. Nasaktan ako para kay Juda na pag-iwanan. Ay, baka sa baka doon sa sinasabi nung past, kaya siya nagalit. Or marahil doon sa pagdadabog. Marahil yun sa pagdadabog kanina sa pinto. Ewan ko. Hindi ko in-expect yung plot twist mo. I didn't think I'd see the day na magkakasama tayo ng ex mo sa isang bahay. Pero, eto ha, i-comment nyo sa baba, i-comment nyo sa comment section, alam ko nanonood kayo ngayon. Tama ba na magkasama sa isang bahay ang ex at yung mag-ex, I mean, 'di ba? Dapat tama ba na magkasama sa isang bahay yung mag-ex kahit magkaibigan sila? And tama ba na magkaibigan lang talaga sila? Kasi syempre, eto for me, normal lang na hanggang friends sila. Pero kung iisipan nyo ng masama or kung matutulad kayo dito kay Juda na alam niyo yun, kung matutulad kayo dito kay Juda na isang overthinker at kalahati, 'di ba? So parang ang basis nyo kasi dito was about trust, 'di ba? So parang nawawalan ka lalo ng tiwala sa taong mahal mo eh. Pero alam niyo yun, well, still up to you kung paano mo makikita yung tao na may kasamang ex na kaibigan niya na nakatira sa isang bubong, 'di ba? Tapos magiging kaibigan mo pa. 'Di ba? Tuloy natin. Ba hindi ko nainom yung Dutch milk ko. Rocky, okay ba talaga tayo? Ewan ko, parang kasing... Juda, pwede ba? Huwag mo na magulo. Huwag mo may ginagawa ako. Ay! Rocky. Hoy, Rocky! Rocky, naglalambing ang Juda. Doon ka na muna. Ay, simulan mo isa. Hindi ka lang to. Rocky, sinasabi ko sa'yo, naglalambing si Juda, ha? Huwag mo pinapainit yung dugo ko, naglalambing yung tao. Pag nako, sinasabi ko sa'yo, marupok at kalahati eh. Suka dito ah. Okay, I see it coming. Parang, wait lang ha, based on my observation, hindi siya sanay kumain ng balot. Diba? Pero, tuloy na natin. Uy, hindi siya kumakain yan. Di ba na, Tams? Nalalansahan daw kasi siya. Dati nga, pag inuwi ako siya ng balot, kanya yung pula. Akin lahat ang sisi. Favorite ko kaya yan. I know, Fred. More than 1 year na rin naman kaming... Magkakilala.
buwan na rin kami magkakilala. Joke, yung totoo, hindi naman talaga ako kumakain. Kaso, lagi mong binibigay. Ayaw ko naman sumama yung loob mo, kaya nakain ko na lang. And to the fact na sinabing magkakilala. Nung sinabi lang na magkakilala. Take note ha, naging sila during quarantine. Pero ngayon lang natin nalaman na mas nauna pa si Che sa buhay ni Rocky. Tapos tama, sa buhay ni Rocky. Tapos itong pagpasok ni Judah sa buhay ni Rocky, parang ang nangyari, at syempre yung magkasama na sila dito sa isang bubong, parang lalong humiwalay. Alam niyo yun? Lalong humiwalay loob ha. Kasi alam niyo yun, parang ang nangyayari kasi is, alam niyo yun, parang lalong nai-insecure yung tao eh. Lalong nai-insecure yung character dito ni Kyo, which is si Judah. Because nung sinabi nga dito ni Rocky na magkakilala lang kami. Pero naging magjowa sila during quarantine eh. 'Di ba? Ay, nako. Alam mo, payo ko lang kay Rocky, wag mong itago kung ano yung nangyari sa inyo nang nakaraan, okay? Sabi ko sa'yo yan. Masakit. Masakit yan pag hindi mo nasabi. O, dadagukan kita ng 20. Gago ka. Akin na lang to Yung Evas, pwede lang kumain na lang. Very good. Very good, Kulas. Bakit ganun tumawa? Walang kutsara, no? O, sandali. Bakit ganun tumawa talaga si Kulas? Nakaka-good vibes yung tawa niya, in fair. Ay, teka. Alam mo, dito ko nagka-trust issue, ha? Oo. I just know there's something bothering you. I just wish you would tell me what. Sure ka? Oh, nyeta ka? Gusto mo... Ba't naman po ganun? Ba't niyo naman po pinapahirapan ng ganito? Ay, teka, why are you asking God for about your suffering? Pero in fairness, may napansin ako, sarap ng tulog dito ni ni Che ha. Oo. Nga ka dito, girl ha. Pero nga, bakit mo kailangan sisihin, di ba? Saklap lang. Ay, para-paraan din, girl. Can't sleep? Alam mo, dito ako naiinis eh. Akin, hinahinay lang ha. Maaga ka pa bukas, diba? Pantok lang. Alam mo,
Akala ko ganun kadali kapag natanggap ko sino ako. Pero, hindi ko pala doon natatapos yung takot at kaba. Kinakahiya mo ba ako? Hindi mo masabi sa mga kaibigan mo tungkol sa akin. Obvious ba? Obvious ba, girl? Obvious ba? Hindi nga maamin eh. Kasi, natatakot. Ito ha, natatakot lang naman. Diyos ko, die. Hindi ka naman kinakahiya, Judah. Ang nangyayari kasi kay Rocky, natatakot lang siya to say, to Che, and to Kulas. What is about your relationship with Rocky and Judah? 'Di ba? Kasi alam naman natin that there are many people who can judge you for who you are, and many people will judge you about your relationship status with the same gender. Aminin man natin yan at hindi, pero nangyayari talaga yan. 'Di ba? So, well, typically speaking, and yeah, tuloy na natin. Lapit na pala matapos to. Gosh. Ju, hindi kita kinakaya. Sa dami ng malas na inabot ko sa buhay ko. Sa gulo ng mundo ngayon. Binigyan mo ko ng dahilan para ngumiti. Nahihiya ako kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ng ibang tao sa akin. Which is ito ha, which is if we're going to talk about this thing, it always have its own perfect timing. Lagi naman may perfect timing sa lahat ng bagay. 'Di ba? Yung hindi mo maamin ngayon sa mga kaibigan mo na may karelasyon ka na kapwa mo, it's laging may perfect timing eh. Lagi naman may perfect timing dyan. And that is a good thing. 'Di ba? Pag ramdam mo sa sarili mo na nasa perfect timing ka na, pwede mo nang sabihin, baka sakaling ma-embrace ka nila or hindi. Two sides lang yan eh. 'Di ba? Pag in-embrace ka nila as who you are, good 'yon. Pero pag hindi ka nila in-embrace dahil ayaw nila ng ganito, it depends upon themselves naman on how they will respect you eh, or how people will accept you for who you are. 'Di ba? So, tuloy natin. Hindi ko alam kung tatanggap pa rin naman nila ako na ganito pa rin ako. Wala naman nagbago. Does it really matter what other people say about you? About us? Nobody should ever be able to tell you who you are, how you should feel, Diba? you should love. Madali para sa mga tulad niyo. Kung mayaman ka, tapos bakla ka, sasabihin talented ka. Magaling ka kasi hindi mo tinatago kung sino ka. Pinagmamalaki ka kasi proud ka sa sarili mo. Bakit nga ganun, no? Laging Tumak ng mahirap. Cheap. Kakadiri. Salot. May mga taong privileged enough na hindi na nila kailangan isipin yan. But totoo. it doesn't mean na hindi na valid yung struggles nila. The community continues to be marginalized every day. Kahit nga within, yung mga hindi nagkakasundo eh. Bakit ba kasi ganito kahirap maging bakla? Wala na ba mas idadalito? Madalas ko rin tanong sa sarili ko yan. Alam mo kasi, you are surrounded within the people. Di mo naman Alam mo. kailangan sabihin sa kanila agad-agad eh. Take your time. Only do it kapag talagang ready ka na. Exactly. Perfect timing nga yan eh. In fact,
some other people choose to not even do it at all. I remember Barry Manilow about the sexuality. Yeah. Kung ano man yung desisyon mo, dito lang ako lagi sa tabi mo. Ang ganda ng song ha. Papa Jesus, alam kong imposible itong hinihingi ko. Pero baka pwede mo naman patigilin muna yung pag-ikot ng mundo. Yung walang ibang kailangang isipin. Yung walang ibang tao. Yung kaming dalawa lang muna ulit. Good episode. May conflict man. Wait lang. Okay. May conflict man, but there's always ang ganda ng mga linyahan na quarantines. Well, trademark yan ng show nila as usual. And also, ito ha, I got the best line, which is talagang tumatak siya because we're talking about LGBT community. Sabi nga nila, pag bakla ka raw, tapos pag mayaman ka, talented. Pero pag poor, o pag purita galore, sinasabi nila cheap, diba, salot sa lipunan, tapos nakakadiri. Like, ito ha, hindi naman ito naiwasan, but let's put it in general. Bakit lagi na lang, kapag may mga aspeto, kunwari, even in workplaces, laging nahati sa social classes, mahirap at mayaman. Bakit laging nahahati sa mahirap at mayaman? Hindi ba pwede na buksan na lang natin ang isip natin kasi may mga bakla, ito ha, real talk to ha, may mga bakla din naman sa mahihirap na talented din. They always showcase their own talent. Aminin man natin yan at hindi. Pero, may mga bakla din na mayayaman na hindi naman talented. May mga cheap din yan, may mga kinokonsidera ng pamilya nila na salot at nakakadiri. Which is, hindi naman maitatanggi sa society natin dahil ganyan ang nangyayari ngayon. On the other hand, always remember that love has no gender. Wala sa kasarian ng pagmamahal eh. Nasa puso mo yan. Kung talagang mahal mo yung tao, kahit anong gender yan. 'Di ba? Wala sa gender yan. Nasa kung paanong paraan mo minamahal yung taong mahal mo. 'Di ba? Katulad nung naalala ko kanina lang, few moments ago. Naalala ko nga about Barry Manilow. 'Di ba? At his age, 'di ba? Parang at his age, ilang dekada siya. Si Barry Manilow to ha, yung singer ng I think Somewhere Down the Road yung kanyang kanta. More than 3 decades, hindi siya umamin as gay. But, during those times, at eto ha, since 2017 ito, at his age of 73, anong year na ngayon? 2021 na, so 77 na siya ngayon. Kung kailan siya tumanda, dun lang niya inamin na bakla siya. Dahil matagal niya tinago yun. Pero, ito yung sinasabi nga natin na there's always a perfect timing in everything. Lahat yan may perfect timing. Hindi naman may iwasan yun. 'Di ba? Again, pag may perfect timing, katulad ng sinabi ko kanina, pag umabot ka na sa point na kailangan mo nang aminin at handa ka na, go for it. Push mo yung sarili mo na nabuo ang loob mo at malakas ang loob mo. 'Di ba? Ganun lang 'yon. On the other hand, ito na. Let's go to the episode itself. Nagulat naman ako din kay Che. Mahalay ng konti pero imagination pala. So ang ending nabudol ako. Pero yun nga, sabi nga nila 'di ba?
kahit nauna kasi si Che sa buhay ni Rocky, bago si Judah, yung past kasi is past na eh. Aminin man natin to't hindi. But past is past. Hindi mo na kailangan balikan yung nakaraan at hindi mo na kailangan balikan yung mga taong nanakit sa'yo ng todo unless they will be decided na maging magkaibigan na lang kayo or mag-end up sa ganun. Because I remember in other series, oo, tama, naalala ko to. Doon sa isang series kasi na I think nung last year to pinalabas, sinabi ni Ate Girl doon sa isang lalaking karakter na nung dati nga daw naging sila but they ended up as friends. So talagang buong-buo pa rin yung friendship nila. Dito rin naman sa Quarantines, buong-buo pa rin naman yung pagkakaibigan nila ni Che at saka ni Rocky. Kaya lang kasi itong si Judah, ito ang mahirap kay Judah. Masyadong selos at kalahati. Aminin man natin at hindi, pero yun talaga yun. 'Di ba? So, yun lang sa overall these 2 episodes na nireact ko tonight or today. Ang ganda ng OST, ang ganda ng story. Talagang even episode 2, episode 1 kasi wala akong nakita na conflict, tama ba? Though ang conflict lang naman was between dun sa maraming ebas na maniningil na ewan at saka kay Judah, pero dito sa second episode we saw the conflict itself because of Rocky kasi uma-attitude na ang Rocky bigla eh. Alam mo yun, parang alam naman natin and kitang-kita naman natin obviously na naglalambing lang naman si Judah kay Rocky. Parang gusto nga niyang yakapin eh. Alam mo yun, yakapin niya from Rocky's back. Kaya lang ang nangyayari kasi parang kinakahiya ba? Pero kung hindi, alam mo yun, kung proud ka naman na mahal ka niya, for Judah to ha, kung proud naman sa'yo si Judah na mahal ka niya, just be proud. Diba? Importante maging proud ka. Kasi kung hindi ka magiging proud, nako, maghiwalay na lang kayo. Real talk to ha, kasi may mga tao daw, according to my friends / my sources, diba, na hindi daw proud sa kanila yung mga jowa nila, kaya daw sila naghihiwalay. Pero it depends upon the relationship talaga yan. Kung kaya namang panindigan yung relasyon nyo, why not, diba? But ito lang, don't overthink. Huwag mong isipin ng masama yung tao nang hindi mo pa alam kung ano yung nangyari sa nakaraan nila. Again, don't judge the book by its cover. 'Di ba? So yun lang. Ayun na nga guys, so dito na nga ako nagtatapos sa 2 episode reaction, 2 straight episode to ha. By the way guys, maraming salamat ko. Maraming salamat po, especially to Ride or Die. And ayan, syempre sa Team Quarantines. Ayan, so yun nga guys. So if you want to watch the season 2, the full season 2 of Quarantines the series, though ang naka-release pa lang sila sa kanila at the moment is episode 2, just go to Upstream. Ito nakikita nyo dito sa gilid ko. Just go to upstream.ph and buy and view for only 250 pesos or $7, diba? For only $7, mapapanood nyo na ang Quarantine Season 2, Episodes 1 and 2, and the rest of the episodes until next year. Yun. So yun na nga po guys. So maraming salamat nga po sa inyong pagtutok. Dito lang yan sa aking reaction video. Abangan nyo po ang episode 3 na reaction ko po dito sa Quarantine sa Season 2 ng Quarantine sa series. Ako po, si Nathaniel Subida ng Bash Online Reactors. This is my commentary. This is my own opinion and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe. Have a great day and bye!